Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po mga katambay. Dito po sa ating kinukomentuhan sa nangyayari po sa ating lipunan, lalo sa ating politika. Ito po, nakakalungkot po itong kukomentuhan natin mga katambay. Ito po, putok na putok po ito isang araw mga katambay. Itong ginawa po na statistic po, na ginawa po ng Philippine Statistic Authority po. Di po, kasama po ang NEDA. Ito pong NEDA, ang National Economic and Development Authority. Grabe po, talagang tingin po sa ating may hirap. Talagang ganun na lang po. Ganun na rin po ang tingin nila sa bilihin po yata natin. Dahil yung sinasabi nila na isang Pilipino o sa isang pamilya ay gagastos ka lamang ng isang meal. Meron pa sinabi sila na isang meal 25, 21 pesos lang per meal. At yung sinasabing 64 pesos ang po pwede mong gastusin sa isang pamilya, sa isang araw. Hiyang-hiya naman tayo dito sa mga ito, mga katambay. Komentuhan nga natin ito. Painggan natin yung balita, mga katambay. Pinalagan ng isang grupo ang sinabi ng Philippine Statistics Authority na hindi maituturing na salat sa pagkain ang pamilyang may 64 pesos na panggastos araw-araw. Hindi raw makatotohanan yan lalo sa taas ng presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hanggang saan aabot ang 64 pesos mo? Yan ang inalam ng grupong Bayan Muna nang mag-market challenge sila sa Commonwealth Market sa Quezon City kanina. Inatasan nila ang miyembro nilang si Malu na bilhin ang mga sangkap ng National Food Bundle na inilabas ng Philippine Statistics Authority na base raw sa pinakamurang presyo ng masustansyang pagkain na sa bahay lulutuin. Kasama na raw ang almusal, tanghalian, merienda at hapunan kung saan may itlog, kape, munggo, isda at iba pa. Sa tindahang ito bumili si Malu ng munggo sa halagang 20 pesos. Sinamahan na rin niya ng asin. Ito pa pong asin. 10 pesos. 10 pesos ang asin? Pwede pa bang bawasan yun, kuya? Pwede makabili 5? Hindi po. Kasi hindi po ako makakapagluto kung walang lasa. 30 pesos na agad ang nagastos ni Malu, kaya may natira pa siyang 34 pesos. Bumili rin siya ng 9 pesos na halagang kamoting kahoy at 2 pirasong saging sa halagang 7 pesos. 18 pesos po ang natira sa akin. Wala pa po akong nabibiling bigas. Kaya naglakad si Malu hanggang sa makita ang bigasang ito. Magkano kalate? 24? Kulang na kuya yung pera ko, 64 lang yung budget ko. 1/4 na lang kuya, pwede? Sa huli, nakabili si Malu ng 1/4 at 2 guhit na kilong bigas sa halagang 18 pesos. Sakto na sa kanyang 64 pesos na budget. Pero ayon sa Bayan Muna, unrealistic o hindi makatotohanan ang 64 pesos na food budget. Tumatawad na po tayo, hindi pa rin po kasya. Paikot-ikutin man po natin ang buhay natin sa ngayon dahil sa mahal po ng bilihin, hindi po talaga kakasya yung 64 pesos. Tapos yung sahod po natin is hindi naman po sasapat sa atin. Paano po natin pagkakasyahin din? Yan din ang sentimiento ng nakausap naming mamimili. 64 pesos sa isang araw? Magkasya ho ba yun? Kalahating bigas na lang yung 30. Paano maging sapat sa panahon ngayon? Tumataas ang mga bilhin. Pinalagan din ng Peasant Group na amihan ang 64 pesos na food budget. Hindi naman pwede araw-araw ganyan. No? Malayong-malayo doon sa realidad. At kung malayong-malayo sa realidad, ay aasahan natin na yung programa din ng gobyerno para sa mahihirap ay hindi rin sapat, hindi rin naaayon. Paglilinaw naman ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ginagamit nila ang mga ganitong thresholds o batayan para makita kung epektibo ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Hindi raw nito dinidikta kung magkano ang dapat gastusin ng isang pamilya para sa pagkain. Hindi rin daw ito pamantayan ng budget ng isang pamilya para masabing disente ang kanilang pamumuhay. Plano naman ng PSA na i-adjust ang methodology. Ay, nako. Kahit ano gawin nyo, hindi epekto. Di ba? Hindi epekto. Kahit anong baba ang gawin ng gobyerno, tauhan ng gobyerno, katulong po ang sinasabing PSA o itong Philippine Statistics Authority at ito pong ahensya ng NEDA, mga tambay. Kahit ano po gawin nyo, kahit 10 piso, para lang sabihin nyo na hindi bumababa ekonomiya at hindi naghihirap ang mga Pilipino at nababawasan na naghihirap na mga kababayan natin, mga tambay. Talagang ginagawan po ng paraan ng gobyerno para po mapabango at mapataas
ang antas ng hindi naghihirap ng mga Pilipino. Isa po itong pambubudol, mga tambay, sa tingin ni Kamano. Sa realidad, saka makakita sa mahal ng bilihin, di ba? Para bang hindi nag-iisip ang gobyerno, palibasa hindi nila nararanasan ng isang mamamayan na napakahirap na yung budget na kinikita nila sa kakarampot na kinikita nila, pinagkakasya lang nila. Dahil kasama na lahat doon. Hindi nila nararanasan niya, mga katambay, mga kababayan. Itong mga sekretary na ito, di ba? Itong mga nagtatrabaho sa ating gobyerno, hindi na nahiya. Palibasa, mayayaman. Isang damo ka lang mga pera. Tapos ang tingin sa ating mahirap, ganun na lang. Pagkasyahin na lang natin at ganun lang kaliit ang tingin nila sa atin. Mga katambay, sila kaya, balik ta rin kaya natin sitwasyon. Lahat po sana, lahat ng nagtatrabaho sa ating gobyerno na tayo nagpapasweldo, tayo magbigay ng meal na gastos, 100 piso, taasan na natin, mga katambay. Sila kasi, gumagamit pa ng statistic, mga katambay, na mabubuhay ang isang pamilya sa isang araw ng 64 pesos, mga katambay. Balik ta rin natin. Sila, bigyan natin ng 100. Tinaasan na natin, mga katambay. Tayo magpapakain dahil tayo nagpapakain sa mga yan diyan sa mga sekretary na yan at sa lahat ng namumuno sa ating ahensya, magmula sa presidente, di ba? Lahat na pinasusweldo ng taong bayan, tayo magbigay ng meal. 100 pesos ang kakainin ng presidente isang araw, vice, senador, congressman, at lahat ng ahensya ng gobyerno at pati lahat sa LGUs. Tingnan natin kung hindi magreklamo yung mga yan. Kilalakas kumain yan, mga katambay. At hindi kumakain ng basta-basta pagkain yung mga yan. Pero tayo, ang tingin nila sa atin, para tayo mga hayop na sa liit ng pera, ganun, 64 pesos. Ano mabibili na 64 pesos? At yung sinasabi pa nila nung una, na 21 pesos per meal kung ikaw ay nagtatrabaho at kakain ka. Mga katambay, hindi nakakasya yun. Kanin na kanin pa lang, mga katambay. Kanin na kanin pa lang, 10 piso na. Di ba? Ang ulam, makakabili ka ba 10 pisong ulam? Hindi. Di ba? Ang presyuhan ng ulam ngayon, hindi na bababa ng 30 pesos, pataas. Depende pa. Pagkakarne, mahal. Di ba? Pagluto. Di mo, tinesting ng ating mga kababayan. Na malengke, tiningnan nila yung budget na 64. Munggo. Kamote. Wala pang pansahog yun. Hindi pa nakabili na karne yun. At yung bigas, 1/4 lang nabili. Nakakagulat, Tapos sasabihin ng pamahalaan na, yung mga pahayag ng Pangulo ng Pilipinas na nababawasan na ang mahihirap, sa ating bansa. At yung nabibigyan daw ng trabaho ay tumataas. Mababawasan ba ang mahirap na ganito? Na nilulubog sa taas lahat ng gastusin ng isang mamamayang mahirap. Di ba? Magbayad ka na lang ng kuryente. Tataas na naman. Di ba? Gasolina sa ordinaryong mamamayan, trabahador, gumagamit po ng sasakyan yan pang transportation. Pag tumaas ang gasolina, tataas din na naman ang mga gastusin natin. Dahil lahat po tataas. Dahil lahat po ng mga produkto, inaangkat natin, lalo sa mga probinsya, dinadala sa ating pamilihan. Ang gamit po niyan gasolina, diesel, di ba? Di tataas na naman ang bilihin. Di ba? Tapos, ganito lang ang gagawin sa atin ng mga sekretary natin. Hiyang-hiya naman tayo dito kay sekretary ng NEDA, na si Arsenio Balisacan. Matindi naman po yata itong si sekretary ng NEDA na ito. Matindi. Ito yata kaya niyang gastusin sa sarili niya yon. Sa kanitong Philippine Statistics Authority. Kaya siguro nilang gastusin na yung budget na yon. Siguro kahit katulong nila, mahihiya silang bigyan ng 64 pesos yun Ito mga ito. Pero nagsasalita ka sa buong Pilipinas, buong taxpayer. Di ba? Mga mahihirap na para makinukutsa mo pa yung pagkatao ng mahirap. Mga tamay na hanggang doon na lang ang budget mo. Magtiis ka. Ang tingin namin sa inyong mahirap, ganito lang, mabubuhay na kayo. Sa halagang 64. Dahil yan pinag-aralan namin, dahil ginamitan namin na statistic.
Di ba mga tambay? Hiyang-hiya naman ako rito sa mga tao na ito. Para lang mapabango, mapataas, at para lang masabi, ang bagong Pilipinas sa epekto, nababago na ang kahirapan, nakakaraos na mga Pilipino. Sa kabila ng kahit matataas ang bilihin, ang mga Pilipino, maluwag pa rin, nakakain ng 3 beses isang araw dahil ang gobyerno nagtalaga ng presyo na mabubuhay ang isang pamilya kahit napakamahal ng bilihin. Sa halagang 64 pesos, buhay kayo. Huwag kayong magreklamo. Kayong mga Pilipinong mahihirap, tayong mahihirap, huwag kayong magreklamo sa gobyerno. Dahil nga ginamitan namin ng statistic na ang bawat isang pamilyang Pilipino ay kayang buhay ng 64 pesos. Mga tambay, ganitong klase po ang ginagawa sa ating mahihirap. Na tayo nagpapasweldo sa mga nito. Tayo nagbibigay ng pondo sa mga ahensya nito. Mga tambay. At ito, grabe pong magsikain ito. Sa pera po ng mga Pilipino, sa pera ng taxpayer. Di ba? Di sana pala, ganito na lang ginawa natin. Dahil napakahusay pong mag-statistic ng Philippine Statistic Authority, mga tambay. Sana ganun din po ang ginawang budget ng SONA. Yung SONA sana, 64 pesos sana bawat congressman doon, saka senador. Lahat na nagpunta sa SONA. Hindi sana tayo gumastos ng 20 million doon. Di mo ba? Pero pagka tayo mga taxpayer, para kang kinukutya na hanggang 64 pesos lang kayo sa isang araw. Samantalang yung SONA, dapat nagbigay rin sila ng statistic doon na ginastos lang bawat congressman doon. At senador, yung kinain ng mga bisita sa SONA kasama ang kapulisan na isang damukan na gwardiya para proteksyon ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ilang libo ang nilagay doon. Di ba? Ginamitan din po sana para parehas po laban. Yung taxpayer na naghihirap, katulad natin, tayo nagpapasweldo sa kanilang lahat na malalakas silang lumamon. Pangalawa pa, ang ginakain nila ubod ng mahal. Hindi na 60 pesos yun. Mga tamay. Pero pagdating sa atin, 60 pesos lang tingin nila sa atin. Samantalang tayo nagpapalamon sa kanilang lahat. Yung tax natin, nilalamon nila. Di ba mga tamay? Yun po ang real talk eh. Yung tax natin, sila lumalamon. Sila nagpapasarap. Sila kumukuha ng tax natin para sila magbakasyon. Mga bonuses nila. Mga extraordinary nila. Hindi tayo nagtatalaga sa kanila. Nang ang lalamunin nyo lang ay 64 pesos o 100 pesos a day. Sila nagtatalaga dahil sila may hawak ng pera. Diba? Pagdating naman sa atin, yung gagawin nila sa atin, na napakalit ng pagtingin sa mga Pilipino, na ikaw para ka lang kakain ng momo. Momo lang nila yun eh. Yung 64 pesos, momo lang nila yun. Yung sinasabi nila, pagkukutsya yun. Kaya, meron kasing logic yan eh. Kaya dinadaan nila yung kakarampot na kita ng Pilipino, na 600. Wala pang 600 sa mga probinsya. Kasi meron logic yan eh. Para ang mga Pilipino hindi magreklamo na mag-aklas sa gobyerno na taasan nyo na hanggat maaari ang aming mga sweldo dahil hindi na kasya sa nagtataas ang bilihin. Di ba? Kaya nga, ginagawa nila ng paraan, gumagamit sila ng statistic na yung kinikita ng ni Juan de la Cruz, na mga trabahador nating mga magulang tayo, na sobra-sobra pa ang kita natin. Yung 600 o 500 lang o sa isang araw. Tingnan mo statistic. Kaya hindi ka magrereklamo pagka sila sinunod mo eh. Pag sila pinaniwalaan mo, wala ka ng karapatang humingi ng dagdag sweldo. Dahil binigyan ka na nila ng statistic na mabubuhay yung pamilya mo. Sa 64 pesos lang, mga katambay. Buhay na. O di kung kasahod ka na 600 o sabihin natin 500. Di may 400 ka pa nga naman a day. Sobra pa, 400 plus, di ba? Magaling ang mga utak nito, mga katambay. The best. Akala siguro ang mga Pilipinong mahirap, parang langgam lang kumain. Mga tambay, kakain ka lang parang langgam. Yung inilagay mo lang sa isang, yung takip ng soft drinks. Di ba? Yung takip ng soft drinks. Ganun lang yata ang tingin sa mga Pilipino. Ganun lang kapiraso kakainin mo. Sobra talaga yung 64 pesos, mga tambay. Dahil yung bibilin mong ulam sa kanin, baka kainin mo yung 1 linggo. Baka ganun ang tingin itong mga napakagagaling
mga appointee ng Pangulo ng Pilipinas. Itong mga nasa PSA at itong nasa NEDA, mga katambay, ibang klase. Ang tingin sa atin, pag kumain, sa tansa na lang lalagay ang kanin at ulam, okay na sa atin yon. Pero sila, kumakain ng ubod ng sasarap, ubod ng mamahal, pera ng taong bayan ang ginagastos. Kayo mga katambay, ano masasabi nyo rito sa mga kababayan natin ito na ang tingin sa atin, napakaliit ng tingin sa atin. At talagang, bine-brainwash ang utak natin na yung binibigay na sahod sa atin ng mga oligarch, katulong ang gobyerno, dahil hirap na hirap silang bigyan tayo ng pagtaas ng sweldo. Kaya dinadaan tayo dito sa sinasabing statistic, mga katambay. Talagang pahirap na pahirap. Pag mahirap ka, talagang kawawa ka. Dahil ang gobyerno natin, ang tingin lang sa atin, para lang tayong mga langgam, mga katamay, kakapiraso lang, okay na sa atin. Ganon. Kahit magsipag ka na magsipag, di ba? Buti pa nga yung langgam hindi gumagamit ang pera. Daig pa tayo ng mga langgam di ba? Dahil sila, mabubuhay lang kung ano-ano lang, di ba? Yung mga laglag lang natin dyan. Ganon yata ginagawa sa atin ng gobyerno na bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, statistic namin, 64 pesos lang kayo. Bahala na kayo. Pagkasyahin nyo yan. Sana dumating din ang panahon na mabago ang gobyerno. Kami ang magdidikta ng meal na kakainin nyo. Dahil kami nagpapasweldo sa inyo. Sana dumating din yun at maranasan nyo rin mag-budget. Di ba mga tambay? Muli po, si Katambay Manong, nakakalungkot po sa mga taong gobyerno natin. Sa kabila na sila'y napakasarap ng buhay dahil open sila sa budget, ang tingin lang sa atin, mahirap at lungkot. Muli po mga katambay, si Kamanong po, maraming salamat po sa nakagusto ng ating Malita Channel at sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.